Eto daw pong si Paulo Duterte, tila dismayado mga kababayan dahil daw po sa hindi pagtanggap ng Kamara sa PBBM impeachment complaint. So sabi po dito sa Abante una sa balita, Pulong Duterte dismayado sa hindi pagtanggap ng Kamara sa PBBM impeachment complaint. Sabi po dito, binatikos ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ang hindi pagtanggap ng Kamara sa ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang pahayag, inihayag ni Duterte ang hindi pagtanggap dahil nasa ibang bansa ang Secretary General ay blatant insult to the Constitution and to the Filipino people. Yan po yung sabi ni Paulo Duterte. Sabi pa dito, giit niya, alam ng lahat that official complaint can be received by any authorized personnel inside the office of the Secretary General. Hindi ito rocket science, hindi rin daw po ito first time. Sabi pa dito, kung gustong tanggapin ang reklamo, tatanggapin. Kung ayaw, maghanap ng palusot. And that's exactly what is happening here. Dagdag pa ng mambabatas mga kababayan. So yan po yung tingin nila kung bakit daw hindi tinanggap ni Garapil mga kababayan at nung kanyang mga staff yung impeachment complaint na isinampa ni na Chavit Singson laban po kay PBBM mga kababayan. Ang problema kasi dito, paano nga tatanggapin? Kung wala nga mga kababayan, yung Secretary General at naando doon nga sa Taiwan at tumatanggap nga ng award. At paano nga naman tatanggapin ng mga empleyado ng Secretary General kung hindi naman po sila authorized? At ang isa pa nga dito, pumunta si na Chavit Singson doon para mag-file ng impeachment complaint. Ang problema, wala pong kongresista silang kasama na mag-i-endorso noon o gustong mag-endorso nung kanilang mga impeachment complaint. So sabi pa daw mga kababayan dito, ni Paulo Duterte, basahin pa natin. This is no longer about procedure. This is about cowardice and political protection. The House leadership is choosing to act as the President's shield instead of performing its constitutional duty mga kababayan. Aniya pa, kung favorable daw ang reklamo, mabilis. Kung delikado, biglang may technical problem. Pagbibigay din ng mambabatas. Impeachment is not a privilege granted by the House. It is a constitutional obligation. Hindi pwedeng piliin lang kung kailan susundin ang saligang batas. Ang tanong ko kay Paulo Duterte mga kababayan ganito, bakit nung panahon na pinatutulog ng mga senador yung impeachment ng kapatid mo, bakit hindi ka nagrereklamo? Diba? Kahit sinasabi sa saligang batas na forthwith. O bakit hindi ka nagrereklamo? Tapos ngayon sasabihin nyo, sundin ang saligang batas? Kayo nga, nung presidente yung tatay mo, hindi nga kayo sumunod sa sinasabi ng batas. Ano ginawa nyo sa taong bayan? Tinampalasan nyo ang mamamayang Pilipino. Diba? Nadamay sa maling pulisiya ninyo yung mga batang may pangarap at yung mga inosente na nawala na lamang po, nawala ng buhay. Diba? Dahil sa palpak na desisyon ng tatay mo, dahil sa paglabag sa sinasabi ng saligang batas. Diba? Tapos ngayon mga kababayan, sila ngayon ang nagsasabi na dapat daw po sumunod sa sinasabi ng konstitusyon. Maliwanag nga na nung sinasabi mga kababayan sa konstitusyon na forthwith, dapat aksyonan agad ng Senado. Ano bang ginawa ng mga senador? Nakaaliyado ng mga Duterte. Diba? Hindi nila inaksyonan, pinatulog pa nila. Tapos hindi naman nagre-reklamo, etong si Paulo Duterte. Diba mga kababayan? Kaya nga napakakapal po ng mukha ng mga yan. Para sa akin mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo pa nga, paano nyo naman? Ito para sa akin mga kababayan. Paano kaya nila nasisikmura na patalsikin yung presidente na walang ibang inisip kung hindi ibangon mga kababayan ang Pilipinas at tulungan ng mamamayang Pilipino? Dahil kung titingnan po natin, napakaganda po mga kababayan, itong nakita po nating balita kanina, yung share natin. Yan. Sabi nga dito, kung titingnan nyo ayon mismo kay UP Professor Ranjit Ren ng Okta Research, magandang indikasyon ng pagbaba ng self-rated poverty
para ilarawan kung gaano kaepektibo ang mga programa ng gobyerno. The survey is feedback to the government. And the survey says PBBM is doing well. Dama ng mas maraming mamamayan ang mas maayos na buhay dahil sa magandang project at policies ng pamahalaan para daw po labanan ng kahirapan. Mas maayos ang pagpapatupad ng programa at mas maraming pagkakataon ng mga mamamayan na makabangon mula daw po sa kahirapan. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita po nating statement mismo nito pong si UP Professor Ranjit Tree ng Okta Research, mga kababayan. So ito, pakinggan po natin. Ang basic findings natin sa Okta Research, we conducted a survey, a national survey noong December 3 to 11. This is part of our fourth quarter survey. And alam niyo naman, as survey companies are, no, lalo na academically oriented survey companies, we measure poverty and hunger on a quarterly basis. Now, the first incisive question everybody should ask, why are we doing this? Given that we have official government data, we have statistics, and poverty and hunger is a structural problem that's very hard to measure. Okay, the first reason is, number one, government statistics happen at least twice a year lang. It takes a long time for government statistics to really measure how people feel about hunger and poverty. Number two, we do this quarterly, so we give this information to government, and it's one of those ways the government utilizes this information to measure if programs are actually being felt. Third, ika nga sa Tagalog, ang kahirapan at kagutuman, nararamdaman muna yan bago lumalabas sa government data. Tama. So when you do it quarterly, you have this time series of data that you can use for policy making. So what are the findings of our fourth quarter survey, which was conducted nationwide, 1,200 respondents with a margin of error of plus minus 3%. No? Number one, first takeaway is that self-rated poverty went down 17 percentage points. Now, sometimes we get lost in the data, but actually, from Okta's point of view, this is the largest drop in self-rated poverty. Yung perception ng mga ating kababayan ng kanilang kahirapan, nararamdaman nila. So, 17 percentage points is around a little over 4 million families. So, to give you an idea, we have about the country has around 26 million families. And in the third quarter of last year, 2025, nearly 15 million families said that they felt poorer in the third quarter than in the second quarter. So we asked the same question in the fourth quarter. Only a little over 9 million said that they were poor. Ang laki ho ng bilagsak, 4.5 million families, close to 5 million families estimate, basically said that they felt a lot better as far as the state of poverty was concerned. Again, this is perception. This is not supposed to replace government data on income, and poverty is a structural problem. Medyo complex i-measure yan. Pero pag mini-measure natin quarterly, nakikita ng gobyerno, nakikita ng taong bayan kung ano nararamdaman ng ating kababayan on this issue. So, next finding, I think, which is also very important, pero inyo, marami daw sa mga kababayan Pilipino natin na nagsasabi na mas maayos na ngayon. Yung pamumuhay nila, hindi na sila gaanong nagugutom. Unlike noon, mga kababayan, kung titingnan nyo, ito kumpara lang natin ng konti. Nung panahon kasi ni Digong, mga kababayan, di ba sinasabi niya wala na daw pera ang ating gobyerno. Pero nagawa nilang mangutang na mangutang para daw putus-tusan yung pangangailangan ng taong bayan habang dumadanas ng pandemya, mga kababayan. At noong mga panahon na yon, marami mga negosyo ang nagsara. Marami mga establishmento ang nalugi at marami ang nawalan ng trabaho. At doon mas matinding lumaganap yung matinding kahirapan, mga kababayan. Pero sa panahon ngayon, kung titingnan po ninyo, mga kababayan, karamihan na po sa mga kababayan Pilipino po natin na nagsasabi na medyo umayos-ayos na yung kanilang pamumuhay kumpara po noon. Ano po? So ngayon, ituloy pa natin. Yung self-rated food poverty. Now here, ang mini-measure natin, ano yung kalidad ng kinakain ng pamilyang Pilipino? Sapat ba? Masustansya ba?
So, again, kung 17 percentage points ang binagsak ng unang probe namin on self-rated poverty, dun ho sa self-rated food poverty, 19 points po ang binagsak. So, more than 5 million families po nagsasabi na mas maayos na ang kalagayan nila pagdating sa pagkain. O, diba? O, So, diba? That's actually very big, no? So we have to, the survey doesn't ask the question why, no? But of course, Okta will try to study and provide hypotheses kung ano yung possible reasons. And we also submitted that to the media a few days ago. The last finding, I think, that is very important to our media and our people is, of course, the problem of hunger. Now, here we ask the incidents. Did you experience hunger in the last quarter, at least once or frequently? Ah. So anong lumalabas sa data? Yun nga lang tumaas ho. So may taas na 5 percentage point increase from 11% of all Filipino families to 16%. So, significant siya kasi mataas siya sa marginal error. Pangalawa, counterintuitive siya. Hindi siya, kasi sinasabi ng bansa, mas maganda ang estado ng kailang kalagayan or estado ang kalagayan nila pagdating sa poverty. Pero pagdating sa hunger, may mga lugar na tumaas talaga. Ang pinag-aralan ng Okta, maraming rason kung bakit. So this is the first finding. So this was released 2 days ago. Importante ito kasi para ma-measure ng government yung response niya. Okay, ito ang nararamdaman ng taong bayan as far as December 3 to 11. Next slide. Next slide. Okay lang. Sige, next. Ayan. Ito yung pangalawang finding. Yung food poverty ho, sobra ho, dinecline all over the country. In other places ho, umaabot ng 25 percentage points yung change. Okay? Pero tandaan yung perceptions to and these perceptions can change. So, ano yung last slide, finding namin ng tugon ng masa survey, yun yung hunger o kagutuman tumaas. Now, tinanong namin yung mga kababayan natin kung lagi-lagi ba sila nakaranas ng gutom, yung frequency. Ang sinabi nila, hindi naman. So, ano yung una namin hypothesis? Tumaas nga yung kagutuman from 11% to 16%, pero episodic siya. So, pinag-aralan namin yung mga lugar na tinamaan ng survey. Ito. Sila rin yung tinamaan ng bagyo. So, may momentary experience sila ng kagutuman. So, ibig sabihin ganito mga kababayan. May mga nagsasabi na tumaas daw ng bahagya yung kagutuman. And then, nung pinag-aralan ng Okta Research mga kababayan, kung ano yung mga lugar na naapektuhan. Ano po, kung bakit nagsasabi na nagutom sila ng bahagya, yun pala po yung mga lugar na tinamaan ng kalamidad. Katulad ng bagyo, lindol, at iba pang klase, at iba't iba pang klase ng kalamidad mga kababayan, mga pagbaha, pagguho ng bundok, at yan po yung mga nagsasabi na sila po mga kababayan ay nakaranas ng bahagyang kagutuman. Anyway, tuloy pa natin. So, temporary siya. So, hindi siya chronic. Diba? That being said, ano yung pinaka-takeaway ng survey? Number one, nag-improve yung situation natin sa self-rated poverty. That's due to many reasons. Apart from government interventions, programs, lalo na with regards to providing food for, yung mga food and poverty alleviations program, lalo yung mga nandun sa DSWD, yung ayuda, and all of that. So that actually works. No? Number two, yung ating sitwasyon sa kagutuman at saka sa poverty, very fragile siya. Malaki ho yung improvement, pero isang bagyo lang, babaliktad lahat yung perception na yan. Kasi nga, most of the families are near poor. They have not escaped substantively poverty, no? At least in perception. So, this is also very important, I think. And number three, when you look at hunger, it's geographic. It's there are areas that are constantly experiencing it all throughout the year. So government has to target those areas more effectively. Government response in particular has to be ramped up, lalo na in areas where that are deeply affected by weather disturbances, and areas where access to food is also a challenge. So saan yung mga areas ito? It's largely in Mindanao.
There are some places in Visayas. Mindanao. And some Visayas. places, by the way, quite surprisingly imbalanced and so on, but these are the areas that were hit by the typhoon. And in Metro Manila, we experience an increase also in hunger. But that's brought about largely, in our view, may have been brought about by food inflation towards Christmas, tumaas yung presyo. Tinatanong namin muna sa kanila kung ano yung, of course, in the vernacular, in the various languages, how they felt in a rating scale, yung level of poverty nila. Are they poorer today than, let's say, a quarter ago? So basically, yun ang basic sense. If they experience hunger at least once, Ah, nakaramdam pa sila ng gutom kahit na isang beses nung last quarter. So yung gutom, dinidefine namin yung kakulangan ng pagkain. Hindi sila nakain ng 3 meals a day. Sa food poverty, tinatanong natin yung content at saka yung sustansya ng pagkain sa ating mga kababayan. So they're they're measuring 3 different things. One, the more, I think in my view, the hunger probe is important kasi it talks about the actual incidence of hunger. Ilang beses ba kayo nakaranas ng, hindi kayo nakakain ng 3 meals a day? So frequently, minsan lang. So importante now, when you measure it over the next 2-3 years, you have all this data that is useful, not just for informing our citizens, but also informing government if their programs are actually working. Now, if I was a member of government, I would look at where, and by the way, we're not the only ones doing this. This is also being done by SWS and PULSE. And SWS has been doing it for the last 30 years. No? So, useful siya kasi pwede mo i-target yung programs and intervention mo. Kasi mukhang, for example, sa farm, lagi-lagi na lang siyang natatamaan ng mga ratings na ganito, na mataas ang self-rated poverty, nakakaramdam sila ng gutom. So, yung government programs, pwede may target dun, for example, sa farm. Pwede may target rin, for example, sa Visayas, where these Eastern Visayas in particular, no? So, the surveys capture how people feel, okay, faster than government data, which is collected twice a year only. And in the case of the family income and expenditure survey, it's done over a few years, no? You only get the results on the second or third year, no? Ayun po, ASEC, no? So, this is supposed to be supplementary. This is not supposed to replace government data. In fact, government data is much lower. Poverty officially is much lower than what we are measuring today. Thank you. so ibig sabihin, sinasabi niya dito sa madalit salita, bumaba, mga kababayan, yung issue ng kahirapan dito po sa ating bansa. May mga pamilya na nagsasabi na mas nakakabangon-bangon na sila ngayon kumpara po noon. Kasi kung titingnan po talaga natin, napakahirap po talaga ng buhay, mga kababayan, nung panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siyempre, sila-sila lang yung nagpayaman nung mga panahon na yon. Sila-sila lang ang masasagana ang buhay nung mga panahon na yon, lalo na nung may pandemic, mga kababayan. So ngayon, kung iisipin po natin sa madalit salita, kung bumababa yung issue ng kahirapan dito po sa ating bansa, ibig sabihin epektibo yung ginagawang hakbang at mga programa ng ating gobyerno para matulungan yung mga nasa laylayan ng ating lipunan. So ngayon, ang tanong ko, bakit nyo ipapa-impeach ang presidente na walang ibang inisip kung hindi sagipin yung mga kababayang Pilipino po natin na nalulugmok sa matinding kahirapan? Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng walang sawang pagtatrabaho at paghahanap ng solusyon ng ating mahal na presidente. Tapos ang isusukli pa ng mga politikong ganid sa kapangyarihan ng mga nagpayaman noong panahon ni Digong ay ipapa-impeach pa po nila at tatanggalin nila sa posisyon ng presidente na nagtatrabaho ng maayos. Bakit kaya hindi si Sara ang paila ninyo ng impeachment complaint? Total, talagang sinira niya ng tiwala ng taong bayan. Bakit natin nasabi? Inuluklukan ng taong bayan para magtrabaho ka. Nagtatrabaho ka ba? Diba hindi, mga kababayan? Kaya nga ako, dapat po talaga ang pinapa-impeach ng mga yan, si Sara Duterte. Kasi kung titingnan po natin, mga kababayan, etong isang balita na nakita po natin galing po sa Bilyonaryo News Channel, maliwanag po yung sinasabi dito. Bagong impeachment versus BP Sara, ayon po kay former Senator Trillanes, ibinunyag
ang planong pagsasampa ngayong Pebrero mga kababayan. So ito, i-play po natin. Mukhang pagkapasunala ng one-year bar rule ang hinihintay para sa panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Posibleng mas malakas pa umano ang reklamo dahil sa mga alegasyon ng nagpakilalang bagman niya na si Ramil Madriaga. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Tila may nakaamba umanong bagong impeachment complaint na ihahain kay Vice President Sara Duterte ngayong Pebrero. Ayon yan kay former Senator Antonio Trillanes IV. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ng dating senador na nakatanggap umano siya ng balitang pangungunahan ng ilang civil society groups at church leaders ang nasabing pagsasampa. Yun po ang aking nababalitaan, iba't ibang civil society groups at saka mga church leaders ang magfa-file nito. At they're hoping na this time mabibigyan ng puwang. At kagandahan nito, with the new Supreme Court ruling, ang sinasabi ngayon ay doon pa lang sa House of Representatives ay magkakaroon na ng paglilitis, ng investigasyon. Kumpiyansa sa Trillanes. Di ba ang problema mga kababayan, hindi daw po a-attend si Sara Duterte sa mga paglilitis na yan ng House of Representatives. Sa madalit salita, iisnabin niya itong mga posibleng patawag sa kanya kung sakaling litisin siya sa issue ng kanyang impeachment mga kababayan dyan po sa Kamara. So malaki ang posibilidad na kung gagawin ni Sara yan, may impeach po talaga siya. Kasi kung gagawin niya yung ginawa niya noon, nung iniimbestigahan siya sa confidential funds, di ba puro pag-iwas po yung ginagawa ni Vice President? Ngayon, maliwanag na gagawin po ulit niya yan. So dahil dyan, malaki ang posibilidad na baka ma-impeach talaga itong si Sara kung hindi niya ito papansinin at iisnabin niya at gagawin niyang parang laro lamang. Anyway, tuloy pa natin. Napapabor sa mga magiging complainant ang ihahaing impeachment complaint, lalo na't halos kapareho raw ito ng inihain noong nakaraang taon. Ani Trillanes, kung pumasa ito sa Kongreso last year, malaki ang posibilidad na pumasa rin ito ngayong taon sa kabila ng dumaang eleksyon at bagong komposisyon ng mga kongresista sa 20th Congress. Matatanda ang ilan sa cited grounds for impeachment ni VP Sara sa lumusot na reklamo ang umano'y misuse of confidential funds ng DepEd at OVP na parehong hawak noon ng pangalawang Pangulo. Dagdag pa rito ang umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Base raw sa nakita ni Trillanes, idaragdag sa ihahaing reklamo laban kay VP Sara ang affidavit ng Yan ang maganda, yung mga revelasyon na yan ni Ramil Madriaga at dapat ipakita rin yung bank account ni Sara Duterte para malaman ng taong bayan kung talagang etong si Sara ay tumanggap ng pera galing po sa ipinagbabawal na bato at pera galing po sa Pogo. Lalo na at dapat din mga kababayan, kaya mahalaga itong statement ni Ramil Madriaga kasi handa niya itong tindigan. Ano po hanggang sa huli. Para lamang po mapapanagot etong si Sara. Anyway, shoutout kay Ate Chris Rose Beba. Mega love shoutout po. Pakilalang dating security aide nito na si Ramil Madriaga. Kabilang dyan ang mga alegasyon ng misuse of confidential funds, kaugnayan ni VP Sara sa mga pogo at mga drug lord at iba pang umano'y korupsyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Assuming makapasa doon sa sufficiency in form and in substance. Palagay ko hindi naman kami magkakaproblema ng ganon. Dahil ang pagkakaalam ko, ang ipapasa rin na impeachment complaint ay almost the same as yung na-transmit sa Senado. So if it's good enough for the House leaders, House members last year... di ba kung matatandaan nyo, ang bibigat ng mga impeachment complaint laban kay Sara noong nakaraang taon, ang bibigat po nun mga kababayan, yung mga article of impeachment laban sa kanya, talagang mahihirapan siyang depensahan yun. Ngayon, yun pa rin. Ang ipofile, madadagdagan nga lang ng mas mabibigat pa mga kababayan dahil nga doon sa statement ni Ramil Madriaga at yung iba pa na mga kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte. Anyway, tuloy pa natin. Last year lang yun. It should be good enough for the House members this year. Di ba? So, yan po ang nakita ko lang na, ang nabalitaan ko lang na variation dito ay yung nadagdag na
mga affidavit at allegations ni Mr. Ramil Madriaga. Matatandaang nitong nakaraang linggo, naghain din si Trillanes at isang civil society group ng isang plunder complaint laban kay VP Sara sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Trillanes, kumpiyansa siyang lulusot ang isinumite nila sa nasabing ahensya, lalo na't iba na raw ang dynamics ng politika ngayong wala na sa pwesto si former President Rodrigo Duterte. Tama. Unang-una, meron change of characters and change of circumstances. As I mentioned before, nung panahon ni Duterte, it's really unthinkable na merong judicial body na magpe-pursue ng any case against him. Ngayon, under the Marcos administration, merong opportunity na mapanagot yung mga nagkasala nung panahon ni Duterte. Kasama na sila, yung pamilya nila. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni VP Sara pero wala pa itong sagot sa kasalukuyan. Pero una nang sinabi ng bise sa isang interview noong nakaraang linggo na tila fundraising scheme lang ang pagpirma sa kanyang impeachment. Ayan mga kababayan na maliwanag kung ngayon pa lang tingin na po niya na fundraising scheme lang yung pagpirma sa kanyang impeachment complaint, maliwanag din na malabo na pong harapin niya ni Sara Duterte once na magkaroon ng trial dyan po mga kababayan o hearing dyan po sa Kamara de Representantes. Kasi maliwanag po na dadaan po ito sa madugong hearing mga kababayan. Ito pong impeachment ni PBBM at saka po ni Sara Duterte. Maganda nga lang kay Presidente mga kababayan, wala silang maiibutas kay PBBM. So ngayon, kung gagamitin na lang mga ebidensya para masabing gumagamit ng ipinagbabawal na bato si PBBM ay yung salita ni Senator Amy, mukhang malabo naman pong paliwalaan yon. Dahil alam naman po natin kung anong agenda ni Senator Amy Marcos. Kung ang sasabihin naman nila, kinidnap si Digong, paano masasabi nila na kinidnap si Digong kung may arrest warrant na ipinadaan sa Interpol at meron tayong obligasyon? Diba mga kababayan? So kayo, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa pagkadismaya ni Paulo Duterte dahil hindi daw po tinanggap yung impeachment laban po kay PBBM? At ano rin po masasabi ninyo hingil po dito sa posibleng impeachment ni Sara Duterte na ipafile sa February 6 mga kababayan? So comment below na lamang po kung ano po ang komento at opinion po ninyo hingil po dyan.